May mga ghost projects daw si Congressman Leviste pagdating sa power industry. At siya din daw ang dahilan kung bakit mahal ang presyo ng kuryente at medyo kulang ang supply ng kuryente sa ating bansa. Pag-usapan po natin yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa isa pong post ng PGMN, ang isa pong anchor nila na si Dr. Halili, hindi ko po siya masyadong kilala kasi bihira ko siyang napapanood. Pero nalaman ko through another friend of mine na si Amor Patrio, nag-post po siya tungkol dito. So hinanap ko ito at pinanood ko nga po yung kanyang video. At dito po ay nalaman ko na inaakusahan niya si Congressman Leandro Leviste na mga ghost projects daw pala at para siyang ipokrito kasi sigaw siya ng sigaw tungkol sa korupsyon. Pagkatapos siya pala ay may ghost projects at sinasabi niya dito ay yung mga projects na binigay sa kanya ng DOE at na hindi daw niya ginawa o tinupad. Ghost projects nga po ba ito? I think this article or segment done by Dr. Halili is either poorly researched. I hope not. It is not that it is done in bad faith. Kasi it seems as if hindi nila lubusang naunawaan kung paano tumatakbo ang power sector industry. As a matter of fact, marami po kami mga objection dyan, lalo na sa mga pagbubuwis na pag-uusapan natin dito. Pero himay-himayin natin ang post na ito ng PGMN. Totoo ba ito? Well, let's start with the ghost projects. Totoo ba may ghost projects? Well, ang totoo dyan, mayroong mga award sa kumpanya na dating pag-aari ni Leandro Leviste para mag-construct ng mga solar power plants. Now, is this a ghost project? It is not a ghost project na kapareho ng nangyayari ngayon sa bansa na kung saan ang gobyerno ay naglalabas ng pondo para mag-construct tayo ng mga dike, ng mga flood control projects. Pagkatapos, i-report niya na tapos na at hindi ito mangyayari. Hindi ito naman pala ginawa. Dito po sa power sector industry, ang mga kumpanya na nagdi-distribute po ng kuryente o yung power generators, kagaya po ng kumpanya na itinayo ni Congressman Leviste, ay they commit to the government that they will put up a plant. Magtatayo sila ng planta, kaya sila binigyan ng prangkisa para makapagtayo ng planta at ang pangako niyan, sila ay magpuproduce ng kuryente. Ang gumagastos po para sa pagtatayo ng mga planta na yan ay itong pong mga pribadong industriya. Pera po nila yan, hindi po yan pera ng gobyerno. So wala po dyan ghost projects. Kung meron man yan, ang tawag dyan ay yung mga unfulfilled commitments. At ito yung sinasabi ng DOE na dahilan nila kung bakit nila kinansela yung mga kontrata. Yung kontrata po na yan ay yung undertaking ng kumpanya na magtatayo sila ng planta upang makapag-generate ng kuryente. So hindi ito kapareho ng ghost projects na meron dito sa flood control kasi walang pera ng gobyerno na lumalabas dito. Tayo daw ba ay nasa dilim dahil hindi na nakapag-produce ng kuryente si Congressman Leandro Leviste? Well, sa katotohanan po, sa Pilipinas, ang solar power only generates about 2 to 3.8% of our power requirement. And our capacity, ang installed capacity niyan, ay between 6 to 6.2. Ibig sabihin po niyan, yung mga nakatayong planta, ang kaya lang yung i-generate talaga ay between 6 to 6.2% ng ating power requirement. Of that power requirement, ang actual na na-deliver ng existing na mga power plants is only 2 to 3.8%. So kahit hindi po yan makapag-produce ng mga kuryente, yung mga solar power na yan, hindi po tayo masasadlak sa dilim. Hindi po yan ang tunay dahilan kung bakit kulang. Ang main source pa rin po natin ng power are the power that are generated through coal, and the traditional oil and fuel generated na mga production. Ang solar globally only accounts for about 4 to 7%. Iyan po ang global percentage ng solar power energy globally. And tayo, mababa pa tayo dun sa international standard at this time. So bakit mabagal ang pagtatayo ng mga solar power plants and even other nations ay hindi pa ito naging 100% solar? Well, the reason for that is technology and the cost. Sa totoo, mas mahal po ang production ng kuryente through solar.
Kaya po, actually, kung solar power tayo lahat, mas mahal po ang kuryente na ating babayaran. Kanya po noon, ang mga solar power producers and other alternative electricity producers, may pumapasok po sila doon sa additional tariff na ipinapatong sa atin. Ang tawag po dyan ay yung FIT-all or yung Feed-in Tariff Allowance. FIT-all. Feed-in Tariff Allowance. Ibig sabihin po nito, bilang garantiya ng gobyerno sa mga power industry na papasok sa alternative fuel, kagaya po ng solar, ng hydro, ng wind, at saka the other sources ng alternative fuel, meron po silang garantiya na ito ang babayaran namin sa inyo ng gobyerno. Magtayo lang kayo ng solar power. So, dito po sa FIT-all, ang tinadagdag po sa atin na buwis, pag tingnan niyo po yan sa inyong mga electricity bill, makikita niyo po yan dyan. Meron po tayong dinadagdag na 11 centavos sa kasalukuyan. Sa ating mga 11 centavos per kilowatt, ang dinadagdag sa atin para bayaran yung mga kuryente na po pwedeng hindi naman natin na konsumo. At ngayon po ay mayroon pong paanukala sa ERC na itataas pa ito to 21 centavos per kilowatt hour. At dyan po ay magagarantihan ang kita ng mga alternative fuel, alternative power producers, kagaya po ng solar, ng wind, ng hydro, at saka geothermal. Ayan. Ang solar po ay meron po sila dyan mga garantisado na presyo. Halimbawa, ang solar is 9 pesos per kilowatt hour ang guaranteed sa kanila. Sa wind, it is 8 pesos. And then 6, it is hydro. Yung geothermal yata is 7 pesos. So dito, lumampas o sumobra ang kanilang production, basta ang garantiya ng gobyerno sa mga alternative fuel power source producers, ito ang presyo na babayaran namin sa inyo. Kaya tumataas yan sa atin. So, sa katotohanan, hindi po ako fan hindi po ako pabor na pabor sa solar energy at this time para sa isang bansang mahirap kagaya po natin kasi napakataas ng cost niyan at ang nagbabayad niyan tayo ang mga Pilipino. At ito rin po yung thrust noon ni Rodrigo Duterte. Gusto din po niya, no? Kaya pinupush pa noon yung mga traditional, yung coal, yung fuel. Of course, pupunta pa rin tayo dun sa solar and cleaner energy. But not at this time because even China, when they were developing, puro coal po sila and yung tawag nila yung dirty energy. But eventually, the technology was improved at lumilinis din naman po. Eventually, lumilinis na rin yung emissions ng mga coal power plant. But at this time, it is the alternative fuel constitutes only a small portion of the global market and even our domestic market, principally because of the cost. Sa mga mahihirap na bansa, mahirap po talaga maka-comply dyan. So, there you go. That explains to you na lahat ng itong mga pinagsasasabi tungkol dito sa Congressman Lepiste appears to be inaccurate. I am not lawyering for Congressman Lepiste. I don't even know him. I just wanted the truth na lumabas. At huwag magamit itong mga ganitong mga propaganda to discredit someone na dahil lamang siya ay lumalaban dito sa administrasyon at may mga isinisiwalat. Ang mahalaga, kayong lahat, bawat isa sa inyo, alam nyo na at nang hindi kayo basta-basta naloloko. Kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.